Bale, kami po naman ngayon ay magbubuntog ng taen. Ang kasama ko naman po ngayon pagbubuntog ng taen ay si Emil. Siya po ang aking kasama ngayon. Dito po kami magbubuntog sa may ratong. Ito po. Mayroon pong namamaanod ng lambat. Bayon po Yun po'y babae. Namamaanod po ang nahuhuli po'y tilapia. Ganda po ngayon ng panahon. Yun po lahat po naman ng aso'y amin ang kasama. Iya. Ito po yung malalaki ang bato po. Pero makikinis po't magaganda. Yung pong mga bato dito ay yan po ay nabibili. Sinasakay po nila sa interior. Katulad po nung aking sinakayang kahapon ay sa ganayon po ay kinakarga ang bato. Tapos po dinadala po dun sa kabilang ibayew at ikinakarga po sa truck. Dito po malakas ang agos ng tubig. Laki po ng bato. Naubos na po yung maliliit at yun po yung kanilang kinukuha. Kinasakay po sa interior at ibinibinta po nila. Naligo na po yung aking isang aso. Nakababad na. Binanas na si Timmy. Saan ka tayo magsisimula? Huwag mo ikakalalim. Huwag mo ikakalalim. Ba, mainit ang bato. Binaba na si Timmy, talagang maigi ang pag-swimming. Wala lang ang mga kalangoy. Ganyan po ang siligan dito. Yan po yung masilig. Naligo na si Timmy. Lahat naman ng aso yung nakasama.
Ganda ng view. Walang kaulap-ulap ang langit. Ang tiyo aling bagay sa nagbubuntog ng tain. Sa ilayan. Lagyan pananda. Anto, paliit. Patungan mo sa ibabaw at saka mo ipatong yung puti yan. Baka naman yung matangko ng aso, malaglag. Ay, nakalimutan ko yung monopod kay Nini. Oh, baka naman yung hindi katapat. Yung ayong pananda. Ayan po yung aming tain. Doon po sila ulit nagkakabit. Sila po dito din nagkakabit ng lambat. Doon po sa hindi masilig. Dito po naman sa masilig, diyan po kinakabitan din po nila ng lambat. Diyan po sila nagbabaring. Ang tawag po dito ay baring. Pagka po nagkakabit ng lambat. Ang nahuhuli po diyan sa siligan ay yung pong isdang bakyo. Diyan po sa mga siligang ganay. Po doon po naman sa lanay na ganay una, ang nahuhuli po naman nilang isda sa lambat ay banak, migik, tilapia, ganay po. Isda. Nagkakabit din ng taing isa. Ito kakabit ko na ito. Ganda ng bato, malapad. Lilima na po yung aming pangkabit. Ako po'y nagbuntog din ng isang tain. Mahirap pong magkutkot na matigas po yung bato at magraba po ay mahirap pong kutkutin sa ilalim ng tubig. Gawa po ng may malalaking bato. Yan po'y kailangan po'y nakalapat po sa ilalim yung puwit ng tain para po pagsuot ng hipon ay pantay. Pagod na ang aso. Ganda ng panahon.
Ba, naglalangoy ang aso. Ayun naman pananda. Wala na. Siguro yung maganda idea sa Akpil Tabi. Ay, nahulog ang aso. Nahulog ka aso. Nakasulo yung araw. Yan naman pong itaas na iyan na. Yan po yung highway. Yan po yung Marcos Highway. Yan pong itaas na iyan na. Yan pong may kulay green na nito. Yan po yung highway, Marcos Highway. Yan po yung nadadaanan papuntang Marilaki Highway. Nakasulo. Madulas ang bato. So, lagay mo ng pananda diyan sa balakang bato. Oh, ba't bilog? Dapat ay lapad. Yan pong taing iyan, ayan po'y pinapasukan din ng palos. Ang palos po'y sumusuot din diyan. Kaso nga lang po ay yung pong paing, yung pong huling hipon ay kinakain na po ng palos. Yun na po ang ginagawa na yung pagkain. Ganda ng kapaligiran pag mainit. Pag mainit po dito sa amin ay maganda ang pakiramdam at maaliwalas. Dito po marami ding ipil-ipil sa tabing agos. Ba ito po, ito po kinakain ng kalabaw. Ipil-ipil. Madami po. Ayun pa Saka po itong lumanay na gapang.
Ito po ito po gamot din po ito sa sugat. Ito po ibinubuga. Ito po magandang gamot. Ay, nakaalis na pala dito yung namamaanod ng lambat. Nag-ahon na pala siguro dami nang nahuli. Isa na po pala ang pangkabit na tain. Napakasobra na pong linaw ang tubig lalo po linaw na po ng tubig. Aking aso yung naglalangoy na. Naliligo. Noon pong yung aking mga anak ay maliliit pa. Si Emil, si Isel, si Aya. Kami po'y nangingilaw dito ng gabi. Ito po Kami po'y nangingilaw hanggang doon po sa Ilaya. Nahuhuli po namin ay mga hipon at saka po mga tilapia. Kami pwede yan ang inilaw. Nagsisimula po kami ng mga alas 7 ng gabi. Umaahon po kami mga alas 9, alas 10. Kami po mayroon ng panlahok sa gulay pagka po kami nangilaw. Naliligo na po yung aso ko, binabanas. Yeah, maligo kayo. Sobra na pong linaw. Masarap pong maligo. Napakalinaw na. Maganda na mag-aantipara. Diyan po naman sabay ang pong mga dapian ay diyan po naman ay maraming bukayo. Yung pong parang sihi sa dagat. Kaya supula nga yung pong bukayo dito ay malalaki po. Diyan po siya nakadikit sa dapi. Isa na pangkabit na tain. Kami po ay tapos nang magbuntog ng tain. Kami po ay pabalik na sa amin. Nakasulo, mainit. Ayun ang mga aso na nga una na. Maganda na ang palay. Malapit na rin pong mahinog yung mga palay na ayan.
Yung pong aming pinagkabitan ay bali tapat po lang ng aming bahay. Nasa katapatan po lang. Dito na po kami dadaan sa ng palayanan. Baka ng palay eh. Nahihinog na. Ito po naman yung irrigation namin. Ito po yung pinagkukunan ng patubig po ng palayan. Ito po galing sa sapa. Pinaliit na po ngayon ang tubig po ng irrigation at malapit na pong mag-ani. Ngayon po lang yung aming bahay sa tapat. Ganda ng panahon. Dito po ay matataas ang bundok. Iniwan ako ng aking anak. Ay, na. Hindi nakapag-sombrero. Naiga na ang palayan. Dito po may doon pang isang baitang na bago pala ang po nasapaw. Pero ito pong iba'y malapit na pong mahinog. Hangin. Ginhawa. Naiwan na uli ako. Itong isang palayan na yun, napakadaming damo. Hindi na nagamasan. Puno na ng damo, humuhuni ang palaka. Malapit na po ako sa aming bahay. Dito po sa aming barangay ay mayroon pong maliit na kapilya. Dito po tuwing linggo ay mayroon pong misa. Ito po ang kapilya. Yan po dating daycare center. Ang daycare po dito ay nado na po sa sentro. Ito po ay hiniram muna ng ginawa pong simbahan. Kami po dito nagsisimba tuwing linggo po. Dito po yung simbahan namin pong dito po nagmimisa.
tuwing linggo. Ito na po ako sa amin. Kami po may tanim na paminta. Ba ito po, oh. Malago na po siya. Ayan po. Ay, nabanas. Herbalis.